na mga Pilipinong naniniwalang talamak pa rin ang korupsyon sa gobyerno batay sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia Survey. Senate President Tito Soto kakausapin ang mga senador ukol sa pagsasapubliko ng SALN. House Speaker Bogie D. handang pangunahan ang paglalabas ng SALN sa Kamara. Burgos, Surigao del Norte at Gimbal, Iloilo, kapwa niyanig ng lindol kaninang umaga ayon sa FIVOX. Ilang pamilya sa Manay, Davao Oriental na nawagan ng dagdag na family tents. Dalawang Pinay overseas workers sa Hong Kong na paulat na nawawala. Department of Migrant Workers nakikipagtulungan na sa mga otoridad para mahanap ang mga nawawalang OFW. Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo kaninang umaga. Alert level 2 na natili. At Hamas ibinigay na ang ilang bangkay ng hostages matapos magbanta ang Israel na babawasan ang ayuda sa Gaza. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagsumite kahapon ng kanyang affidavit o sinumpaang salaysay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa komisyon, aaralin nila itong mabuti. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Humarap sa unang pagkataon kahapon sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Representative Romualdez, layon niyang ibigay ang buong suporta sa investigasyon para sa katotohanan at mapadali na marisolba ang isyu. Giit niya, wala siyang tinatago at walang dapat itago. It's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Dagdag pa nito, handa siyang ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung may utos ang ICI. I will do at the instance of the commission. Ayon naman kay ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, nagsumite rin ng affidavit o sinumpaang salaysay si Romualdez. Pero wala itong ibinigay na detalye sapagkat hindi pa nila nabasa. Nilinaw ni Attorney Hosaka na hindi nila hiningi ang affidavit kundi kusa itong ibinigay ni Romualdez. Given to us right before the hearing, so we need time to scour and to really study, pag-isipan namin at pag-aaralan at babasahin ng mabuti. Nakatulong anya ang pagharap ni Romualdez sa ICI hearing dahil nagkaroon ng linaw kung ano ang papel nito pati ng kanyang mga kasamahan na gumawa ng budget. Iimbitahan ng komisyon ang mga nabanggit anyang kasamahan ni Romualdez bagamat wala pang pangalan na ibinigay ang ICI kung sino-sino ang mga ito. Sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuelta si Senator Amy Marcos sa usap-usapang gagawin umanong state witness si Representative Martin Romualdez. Ito ay sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga anomalya ng flood control projects. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Panibagong script
Ito ang tugon ni Senador Amy Marcos nang tanungin siya hinggil sa tingin niyang dahilan ng pagharap ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng imbitasyon ng komisyon sa kongresista kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Kasabay nito, umusbong ang usap-usapan partikular na sa social media kung gagawing state witness si Romualdez. Ito ay kung magsasabi umano ito ng lahat ng kanyang nalalaman sa naturang katiwalian. Bagaman hindi pa kumpirmado, agad naman itong binuweltahan ng senadora. Ano ba naman sila? Yung mga dapat state witness, hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Talaga naman na tinutumbok ng sangkatutak na ebidensya na sa Kongreso nagmula ang iba't ibang kalokohan. Kaya't kinakailangan suriin natin maigi, pambihira naman, magbibida-bidahan pa ngayon. May hirit rin sa Senador Amy kaugnay ng pahayag ni Romualdez na isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung ipag-uutos ng ICI. Wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo bang yun lang? Nagpahayag rin ng saloobin ng senadora sa intensyon ng pagpunta ng kongresista sa komisyon. Parang Korean telenovela, bagong plot twist, wag muna tayong lumundag. Para naman sa expectations nito kung magagawa ng ICI na matugunan ng anomalya sa flood control, sagot ng presidential sister. Naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. At ngayong Miyerkules, nakatakda ang panibagong pagdinig ng komisyon kung saan imbitado muli ang mga personalidad na sangkot sa anomalya. Mula sa Taguig City, may report si Jed Neresina live. Jed, sino mga personalidad ang inaasahan dumating ngayong araw dyan sa ICI? Ela, sa pagpapatuloy ng pagdinig na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, inaasahang dumalo ngayong araw bilang resource person sa hearing ng ICI sina dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, maging ang mag-asawang si Curly at Sara Diskaya. Ngayong araw nakatakdang humarap sana sa komisyon si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Ngunit ayon kay Attorney Brian Keith Hosaka, Executive Director ng independent body, humiling si Bernardo na i-reschedule ang kanyang pagbibigay testimonya dahil umano'y may sakit siya. Dagdag ni Attorney Hosaka, hindi nabanggit ng dating opisyal ang kanyang sakit, ngunit tiniyak ng ICI na ipaaalam kung kailan ang muling pagharap sa komisyon ni Bernardo. Samantala mamayang hapon, inaasahang babalik ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa ICI. Ito ay matapos humiling noong nakaraang linggo ng karagdagang panahon sa Independent Commission for Infrastructure ang mga Diskaya. Nauna nang sinabi ni Attorney Hosaka na ang hiling ng mag-asawa ay upang i-retrieve ang ilang document na nire-require ng komisyon sa kanila. Ela, inaasahang mamayang 1:00 ng hapon magsisimula ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay pa rin dito sa ginagawa nilang pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project sa bansa at inaasahan ngayong pagdalo ng mag-asawang Diskaya mamayang hapon at antabayanan din natin kung ang mga ito ay magpapa-unlock ng interview o ang kanilang abogado na si Attorney Samaniego ay magpapa-unlock ng interview upang magbigay ng update kung ano ang mga nasabi o ibinahagi ng mag-asawa sa komisyon. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Pirmado na kahapon ang memorandum na muling nagbibigay ng mas malayang karapatan sa publiko na makita ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno.
Batay sa memorandum na ito, hindi na kailangan ng pahintulot ng isang public official kung may nagre-request na makita ang kaniyang SALN. Narito ang report ni Ivan Alvarez. Maaari na muling mas madaling ma-access ang listahan ng yaman at ari-arian ng mga opisyal ng gobyerno batay sa Memorandum Circular No. 3 na inilabas kahapon ng Office of the Ombudsman. Ayon sa memorandum na ito, hindi na kailangang ipagpaalam sa isang public official kung mayroong nanghihingi ng kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. There is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested. The only thing that the requesting party needs to show is ID, and to make sure that he is not a fictitious person, that he is indeed the person that he purports to be given the IDs. Yun lang po. Ayon kay spokesperson at Assistant Ombudsman Miko Clavano, isa ito sa nakikitang paraan upang makapagsagawa ng lifestyle check at gamiting ebidensya sa pagsasampa ng kaso sa mga nasasangkot sa katiwalian at korupsyon. Samantala, nilinaw din ito na hindi hawak ng ombudsman ang lahat ng SALN ng bawat opisyal ng gobyerno, kundi tanging sa presidente, vice-presidente, heads of constitutional commission at local government officials lamang. Congressmen and senators file their SALNs with their respective secretariats, and the members of the judiciary file their SALNs with the Supreme Court. So these are the institutions that we are calling on to follow suit in the policy of transparency, and so that they can release as well the SALNs which are within their jurisdiction. Giit nito, may kani-kaniyang polisiya ang mga institusyon na ito pagdating sa pagsasapubliko ng SALN, ngunit inaasahan nila na makikiisa ang legislative at judiciary branch sa bagong palatuntunang ipinag-utos ng ombudsman. Kaalinsabay naman ang mas maluwag na access sa SALN, kasama rin sa isinasaalang-alang ang private details ng mga government official. Hindi na makikita ang permanent address ng mga ito, maging ang mga detalye ng kanilang mga anak na menor de edad. It poses a security threat on our public officials, and of course for the minor children as well, if we release those types of details. Pagtitiyak ng Office of the Ombudsman na sa kabila nito, makikita pa rin ang mga detalye tungkol sa ari-arian ng mga government official, maging ang eksaktong mga lokasyon kung nasaan ang mga ito. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi to, dapat dito responsible din yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. That's what it is. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ang pangunahan ni House Speaker Bogie D. III ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN kung kinakailangan. Ayon naman sa makabayan lawmakers, long overdue o matagal na dapat ginawa ng Office of the Ombudsman ang desisyong alisin ang restriksyon sa public access sa SALN ng public officials. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may panuntunan ba ang Kamara kaugnay ng paglalabas ng SALN ng mga kongresista? Ella, sa kasalukuyan ay nakabinbin dito sa House of Representatives ang isang resolusyon na naglalayong utusan ng House Secretary General na isapubliko ang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng mga miyembro ng House of Representatives. Inihaiyan ng Akbayan Party List noong Setyembre pero nakabinbin pa sa House Committee on Rules hanggang ngayon. Ayon kay House Speaker Bogie D. III, pangungunahan niya ang pagsasapubliko ng SALN kung kinakailangan. Gayunman, mag-uusap-usap pa lang anya ang mga miyembro ng Kamara kung papaano ang magiging panuntunan sa paglalantad ng SALN ng mga kongresista. Kasunod nga yan ang pagtatanggal ni Ombudsman Crispin Remulla ng restriction sa public access ng SALNs ng government officials
na ipinatupad ng pinalitan nito sa pwestong si Samuel Martires. Pero ang panawagan ng bagong ombudsman sa Kongreso, Civil Service Commission, Office of the President at Judiciary, i-align ang practices ng mga ito sa kanilang polisiya kaugnay ng SALN. Giit naman ng Makabayan Block, long overdue o matagal na itong dapat ginawa ng ombudsman. Ayon pa kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, tututukan nila ang pagpapatupad ng polisiya. Tututulan din nila ang anumang pagtatangkang binbinin, harangin o pahinain ang public access sa SALN. Hindi rin anya dapat hadlangan ng red tape o technicalities ang transparency. Naniniwala naman si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na kahit walang ipasang resolusyon ay pwede namang bumuo ng panuntunan ang liderato ng House of Representatives kaugnay ng pagsasapubliko ng SALN ng mga kongresista. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Plano ngayon ni Senate President Tito Soto na kausapin ang mga senador at hingin ang permiso ng mga ito sa pagsasapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay sa gitna ng mga issue ng katiwalian kung saan inuugnay ang pangalan ng ilang senador sa maanumalyang flood control projects. Mula sa Senado, makipalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, sino-sino ba yung sino-sino sa mga senador yung pumapabor dito sa pagsasapubliko ng kanilang SALN? Aga sina Senate President Vicente Soto III at sina Senators J.V. Ejercito at Francis Pangilinan ang nagkumpirma ngayong araw ng kanilang pagsang-ayon sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ilang senador ang nagpahayag ngayong araw ng kanilang posisyon sa paglalabas ng SALN sa publiko. Sa mensahe na pinadala ni Senator Tito Soto na sa mga mamahayag, sinabi nito na hindi na ito bago sa kanila. Aniya pinayagan ng access sa SALN ng mga senador noong una siyang naging tagapangulo ng Senado noong 2018 hanggang 2022. Nakadepende anya ito sa pagsang-ayon ng bawat senador. Ang pagkakaiba lang anya ay tinatanggal nila ang mga address ng kanilang mga property. Kinumpirma rin nito na malaking posibilidad na pag-usapan ito sa caucus o pagpupulong ng mga miyembro ng Senado. Hihingin niya ang permiso ng mga senador habang handa naman siya dito anumang oras. Sang-ayon din si Senador Kiko Pangilinan sa hakbang na ito. Welcome anya ito dahil klaro sa batas ang pagsasapubliko ng SALN. Nagbigay naman ng komentaryo si Senator J.V. Ejercito sa pagsasapubliko ng SALN ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Aniya, napapanahon nito dahil naghahanap ng kalinawan ng publiko sa gitna ng skandalo sa flood control projects na yumanig sa gobyerno. Maaari lang na huwag ihayag ang ilang mahalagang impormasyon kaugnay ng seguridad at kaligtasan ng pamilya ng may-ari ng SALN. Aga nilinaw naman ni Senate Secretary Renato Bantog na ang mga SALN ay isinusumite sa kanyang opisina. Hindi rin nila ito binibigay sa ombudsman kundi ang imbaka ng SALN ng mga senador ay napupunta sa Office of the Senate Secretary. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Halos lahat ng Pilipino ay sang-ayon sa pananaw na laganap pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Batay yan sa pinakahuling resulta ng September 2025, ulat ng Bayan National Survey ng Pulse Asia na isinagawa mula September 27 hanggang 30, 2025 sa 1,200 adult respondents. Sa resulta ng survey, 97% ang nagsasabing talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. 2% ang hindi makapagsabi kung laganap pa ito o hindi na. Samantalang 0.4% ang nagsasabing hindi naman ito laganap. Ayon sa Pulse Asia, sa nakalipas na taon,
tumaas ang nagbibigay ng opinyon na ang korupsyon sa gobyerno ay tumaas. Maaaring magresulta sa dagdag na utang ng bansa kung babawasan ang value-added tax ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Ito ay sa gitna ng panukala na gawing 10% na lang ang VAT mula sa kasalukuyang 12% VAT. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Nagbabala si Finance Secretary Ralph Recto kaugnay ng panukalang ibaba sa 10% ang value-added tax o VAT mula 12%. Kasabay ito ng pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa 2026 budget ng Department of Finance o DOF. Kasunod ito ng pagsisiyasat ni Senador Jinggoy Estrada sa posisyon ng ahensya sa naturang panukala ng ilang mambabata sa Kongreso. There are some sectors who wants to reduce the VAT from 12% to 10%. Yeah. May I know the position of the department? Paliwanag ng kalihim, nasa 1.5 trillion pesos ang makokolekta ng gobyerno mula sa VAT, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Habang ang pasweldo lang para sa lahat ng empleyado ng pamahalaan ay umaabot na ng 1.7 trillion pesos. Inuutang lang din aniya ang lahat ng capital outlay o lahat ng mga tulay, kalsada, school building at ospital. So kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operating expenses natin, uutangin na rin natin. So, a 20% reduction of 1.5 trillion for next year is 300 billion. So, yan yung sasabang 12 to 10. Ang halaga niyan, 300 billion. Kasing laki na rin ng budget ng Department of Health. Gayunman, sinabi ni Recto na pinauubayan na nito sa Kongreso ang pagpapasa ng mga inihaing panukala kaugnay ng pagbabawas ng VAT. I'm sure that those who have filed the bill have all well intentions. Having said that, at this point in time, I leave it to Congress. If you pass a bill, my warning will be that there will be a possible credit rating downgrade. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang House Committee on Appropriations na ilathala rin sa official website ng Kamara ang halaga ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nakalaan sa susunod na taon para sa mga proyektong iniendorso ng party list representatives. Samantala, nais namang babaan ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang presyo ng mga proyekto ng DPWH para matanggal umano ang posibleng kickbacks. Ang detalye sa ulat ni Rosely Coz. Para matiyak ang transparency at maiwasan ang umano'y fund manipulation schemes, hinikayat ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang House Committee on Appropriations na ilathala rin sa website ng Kamara ang halaga ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nakalaan para sa mga proyektong ini-endorso ng party list representatives. Ayon sa kongresista, ito ay dahil anya maraming proyektong ipinasok ang former House Appropriations Panel Chairperson ang nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative na si Saldico sa 2025 budget na hindi naman nire-request ng kinatawan ng distrito. Dagdag pa nito, mahalagang makita ng taong bayan kung sino ang proponent o tagapagtaguyod ng proyekto para malinaw. Gayun din kung alam ba ito ng district representative at walang turuan kapag may problema na ang project. Nauna nang isinulong ni Congressman Tiangco na ilathala rin ang total DPWH budget per congressional district sa ilalim ng 2026 House General Appropriations Bill o HGAB. Anya, kung may transparency sa lahat ng distrito at pati sa party list allocations, mawawala ang espasyo para sa mga tinawag nitong Saldico schemes na tanging dahilan umano ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga proyekto ng gobyerno. Nais namang babaan ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng 25% ang presyo ng mga proyekto ng DPWH para matanggal umano ang posibleng kickbacks.
Ayon kay Representative Leviste, kailangang babaan ng presyo para wala ng pondo para sa kickbacks ng DPWH. Sumulat na rin ang mambabatas sa House Committee on Appropriations para babaan ng 30% ang presyo ng DPWH road projects sa 1st District ng Batangas at i-realign ang 508 million pesos na savings pang pondo sa pagpapagawa ng mahigit 200 classrooms. Samantala, naniniwala naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, posible pa rin ang katiwalian kung tuluyang maipatutupad ang 2026 National Budget Bill. Dahil ito sa pananatilian niya ng presidential at legislative pork barrel system sa panukalang pambansang pondo. Nagkakahalaga umano ito ng 695.78 billion pesos. Yung mga allocation ng mga kongresista para sa flood control, nilagay lang nila sa ibang forma ng infrastructure. No, yung mga kalsada, mga tulay, multipurpose buildings, farm-to-market roads, classrooms. Bukod pa ito sa mahigit 240 billion pesos na halaga ng alokasyon para sa unprogrammed appropriations. Tumutukoy ang unprogrammed appropriations sa standby funds para sa mga proyektong mapopondohan lamang kung may sobrang kita ang pamahalaan. Giit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lalong pag-iingatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 budget dahil ito mismo ang nagpapaimbestiga sa maanumalyang paggamit ng pondo para sa flood control projects. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin nito ang kanyang trabaho bilang punong ehekutibo. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang Pilipino na magbitiw na ito sa kanyang pwesto. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Hindi sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte ang panawagang Marcos resign. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi niya ito kailanman sinabi. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. That is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Ang pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi dapat hingin ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip ay hiniling niya na gawin nito ang kanyang trabaho. Never ask him to resign. That is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years? Oo. That is a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw niyan. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Kaugnay nito, itinanggi rin ng Vice Presidente na siya ang nasa likod ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nananawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? I do not control Congressman Kiko Barzaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. Ayon kay VP Sara, nakilala lang niya ang mambabatas sa Uniteam Rally sa Cavite noong 2022 kung saan ang magulang umano ni Representative Barzaga ay hindi Uniteam kundi for Sara only, habang ang kanilang anak ay sa Uniteam. Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya.
Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi Uniteam yun ha. Si Kiko Barsaga, Uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Pinabulaanan din ng pangalawang Pangulo ang mga usapin ng destabilisasyon at iginiit na ang mga usap-usapan ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo si Vice President Sara Duterte kahapon, October 14, sa Zamboanga City para dumalo sa serye ng mga aktibidad sa nasabing lugar. Bilang bahagi ng kanyang pagbisita, nagsagawa siya ng isang press conference kung saan tinalakay at sinagot niya ang ilang isyong kinakaharap ng bansa. Nagbabalik si Jed Neresina. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang pag-aproba ng House of Representatives sa panukalang bawasan ang pondo ng kanyang tanggapan mula sa 902 million pesos na panukalang budget ng OVP para sa susunod na taon ay ginawa na lang itong 733 million pesos. Ito ay matapos inihain ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima ang nasabing mosyon upang disiplinahin ang umano'y isang brat. Ngunit para sa pangalawang Pangulo, ito ay bagay na kanila nang inasahan simula pa noong Agosto. It's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong August. Hindi man siya nakakagulat. Hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Giit pa ng Vice Presidente, may iisang salaysay o narrative na umano laban sa kanya ang Malacanang, ang pink at yellows at ang mga grupong Makabayan at Akbayan. Inisa-isa rin ni VP Sara ang mga lumalabas na article o balita tungkol sa kanya. Una ay pro-China, sumunod ay ang pagiging brat, maging lukaret o pagiging crazy niya. Dagdag pa niya na paulit-ulit inuungkat o ibinabalik sa usapin ang umano'y paglustay niya sa confidential funds. Pansinin niyo din kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace. Susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. Samantala, hinimok naman ni Vice President Duterte ang bagong talagang ombudsman na si Crispin Remulla na imbestigahan din ang nooy laptop corruption scandal ng Department of Education. Isiniwalat ng pangalawang Pangulo na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay umano'y sangkot sa korupsyon ng mga laptop. Ayon kay VP Sara, SunWest o kumpanya ng dating mambabatas ang nagsilbing kontratista ng mga nasabing laptop sa DepEd. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun.
Kinwestiyon din ng Vice-Presidente kung bakit ang mga kasong may kaugnayan sa Formally scandal noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang ang iimbestigahan. Dapat aniya lahat ng korupsyon o mga kaparehong insidente ay imbestigahan at hindi dapat kontrolin o piliin lang ang aaksyonan ng ombudsman. Sa ngayon ay wala pang tugon ang mga personalidad na nabanggit ng pangalawang Pangulo sa nasabing press conference. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Niyanig ng magnitude 4.3 na lindol ang Burgos, Surigao del Norte kaninang umaga. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang lindol sa Burgos dakong alas 7:32 kaninang umaga. Bukod sa Surigao del Norte, niyanig rin ng lindol ang bayan ng Gimbal, Iloilo kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa magnitude 4.2 ang lakas ng naitalang lindol dakong 6:48 AM kanina. Kapwa naman walang naiulat na matinding pinsala na idinulot ang dalawang lindol na naitala kaninang umaga. Pero sa Iloilo, sinuspindi ang pasok sa eskwela ngayong araw mula kinder hanggang senior high school para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. October 15, 2013, 12 taon na ang nakalilipas nang yanigin rin noon ng 7.2 magnitude na lindol ang isla ng Bohol at iba pang lugar sa Visayas Region kung saan aabot sa mahigit 200 ang nasawi at naitala ang matinding pinsala sa mga istruktura at kabuhayan. Sa dami ng mga nawala ng tirahan matapos na tumama ang magnitude 7.4 at 6.8 na lindol sa Manay, Davao Oriental noong Biyernes, humihiling ang ilang pamilya doon ng karagdagang family tents na kanilang magsisilbing pansamantalang tirahan matapos na mawasak ng lindol ang kanilang mga bahay. Mula sa Manay, Davao Oriental, may report si Gladys Toabi, live. Gladys, ilan ba ang bilang sa kabuuan ng mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa lindol dyan sa Manay, Davao Oriental? At sila bang lahat ay hindi pa kayang i-accommodate doon sa mga ipinadalang family tents dyan? Sa ulat ng Manay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 100 pamilya ang tuluyang nasira ang tahanan. 129 houses ang totally damaged at 3,130 naman ang partially damaged. Dahilan upang muling humiling sa kinauukulan ang lokal na pamahalaan ng Manay ng karagdagang family tents upang magamit ng mga apektadong pamilya na magsisilbing temporary shelter sa ngayon. Ella, sa ngayon kasi ay merong 10 tents lamang na ginagamit ang LGU Manay na bigay ng DSWD at kasalukuyang ginagamit ng mga evacuees na nasa Regional Evacuation Center. Kung wala sa evacuation center, pansamantala munang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak ang mga residente dito sa Manay na lubusang nawalan ng tirahan. Anila ilang segundo lang ang pagtama ng lindol, ngunit malaki ang naging epekto sa kanilang bahay at kabuhayan. Kaya hiling ng lokal na pamahalaan ng Manay, Davao Oriental sa mga nais magbigay ng tulong at maging sa pamahalaan, mabigyan ng pansamantalang tirahan ang mga pamilyang apektado ng lindol. Habang inaayos pa at pinag-uusapan ng LGU ang ayuda na ibibigay para sa kanila bukod sa pagkain. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Manay, posibleng kunin sa national aid na kanilang natanggap ang tulong na ibibigay sa mga nawalan ng tirahan. Nitong Lunes lang, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 15 million pesos ang kanilang ilalaang pondo para sa Manay. Bukod dito, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DSWD upang makapagdala ito ng karagdagang family tents sa munisipalidad.
Ella, sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes sa Davao Oriental, inihayag nito ang planong pagtatayo ng modular boxes upang pansamantalang tirhan ng mga apektadong residente at maging komportable ang kanilang pananatili. Bagay na inaasahan naman ng Manay LGU at ngayon naghihintay na lamang sila ng koordinasyon at makikipag-ugnayan upang masimulan na nga ang pagtatayo nitong modular shelter. Yan muna ang ating update mula rito sa Manay, Davao Oriental. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Bagamat malaki ang pangangailangan ngayon ng mga apektadong residente sa Cebu para sa kanilang pagkain at tubig, walang naitalang looting incidents at pang-hold up sa 12 bayan na naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu ayon sa Police Regional Office 7. Sa ulat ni Police Brigadier General Redrico Maranan, Regional Director ng PRO7, sinabi niyang nananatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon sa mga apektadong lugar kahit patuloy ang mga search, rescue at relief operations. Patuloy naman ang paalala ng PRO7 sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang kapayapaan at seguridad sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa Northern Cebu. Good news yun sapagkat based on our experience, nagkakaroon ng mga looting, theft cases, robbery cases, and crimes pag hindi mabilis yung pagdating ng mga relief goods. Pag yung maraming nagugutom, nagkakaroon po tayo ng mga crimes doon sa mga affected areas and municipality. And so I'm happy to report also that since day one up to this date, wala tayong looting incidents, theft and robbery cases there doon sa 12 municipalities and one city na ating binabantayan because they are the most affected of this 6.9 earthquake. Thank you. Pinaiigting pa ng Philippine National Police ang kanilang kakayahan sa special rescue at recovery training. Ito ay bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda sa posibleng pagtama ng 7.2 magnitude na lindol o ang tinaguriang The Big One sa Metro Manila. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, papaano pinaiigting ng PNP yung kanilang paghahanda dito sa pinangangambahang The Big One sa Metro Manila? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nagsasagawa sila ng mga pagsasanay at ito daw ay nationwide initiative para layong i-refresh ang kaalaman at kasanayan ng mga tauhan ng Headquarters Support Service at mga regional offices sa pagtugon sa mga sakuna. Kaugnay nito, tiniyak din ng PNP na may quadrant system sa loob ng Camp Crame upang maging maayos ang galaw ng mga tauhan sakaling magkaroon ng emergency. Kasabay, Ella, ng pagsasanay, binibigyan din ang pagbibigay ng go bag sa mga pulis na naglalaman naman ng mahahalagang gamit tulad ng pagkain, pito at medical kit. Bukod dyan, ini-inspection din daw ng Directorate for Logistics ang mga kagamitan ng PNP gaya ng rubber boats at iba pang rescue equipment, pati na ang audit ng satellite phones na gagamitin bilang pangunahing komunikasyon sakaling mawalan ng signal o kuryente. Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Patuloy na naghahanap ng mga skilled Filipino workers ang bansang Croatia sa pamamagitan ng government-to-government o G2G program. Sa ngayon, mayroong nasa 16,000 na mga overseas Filipino workers o OFW ang nasa Croatia. Nasa 97,000 pesos ang average na buwanang sahod ng mga OFW na nasa Croatia. Kahapon, lumagda sa joint statement ang Pilipinas at Croatia upang palakasin pa ang commitment ng dalawang bansa sa labor relations at proteksyon ng mga OFW. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa Philippine Consulate General maging sa Hong Kong Police Force at Hong Kong Immigration Department upang masimulan na ang paghahanap at pag-iimbestiga sa dalawang overseas Filipino workers na napabalitang nawawala sa Hong Kong.
Kinilala ng DMW ang mga ito na sina Aimee Mahilom Pabuaya, 24 anyos at Aleli Perez Tibay, 33 anyos. Base sa impormasyon ng Migrant Workers Office sa Hong Kong, huling namataan ang dalawa noong October 4, 2025 sa Tsuen Wan District. Nanawagan ng DMW sa sinumang may impormasyon sa kiniroroonan ng dalawa na agad ipagbigay alam sa kinauukulan. Tinayak naman ng ahensya ang pagpapaabot ng kinakailangang tulong at suporta sa pamilya ng dalawang OFW. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Luzon ang dagdag sahod sa rehiyon. Batay sa wage order ng RTWPB Region 3, ang mga minimum wage earners sa private sector sa rehiyon ay makatatanggap ng nasa 50 pesos hanggang 80 pesos na dagdag sahod sa kanilang arawang kita. Gayunman, hahatiin sa dalawang tranche ang pagpapatupad ng dagdag sahod. Ang first tranche na nasa 20 pesos hanggang 40 pesos na dagdag sahod ay magiging epektibo sa katapusan ng Oktubre, habang ang second tranche naman na nasa 30 pesos hanggang 40 pesos ay ipatutupad pa sa April 16 ng susunod na taon. Pinatawan na ng Land Transportation Office ng perpetual disqualification ng lisensya ng driver ng Lexus SUV na may protocol plate na 10. Ito ay may kaugnayan sa isang viral video kung saan nakita siya na nakipag-away sa isang driver ng multicab sa Quezon City kamakailan at inaming gumamit ng blinker na ipinagbabawal. Ayon sa LTO, nangangahulugan ito na habang buhay na siyang hindi makakapagmaneho. Samantala, ini-impound na rin ang SUV na sangkot sa insidente. Ayon naman kay Transportation Acting Secretary Junani Lopez, sa ngayon ay naka-indefinite leave of absence si DOTR Undersecretary Ricky Alfonso habang isinasagawa ang investigasyon. Si Yusek Alfonso ay sakay ng nasabing SUV na sangkot sa insidente. Makikipag-usap sa mga bangko ang pamunuan ng Office of the Transportation Cooperative para muling pahintulutan ng mga bangko ang pagpapaluwal ng pera at habaan ang pagbabayad ng loan para sa mga kooperatiba. Ito ay kaugnay sa Transport Modernization Program ng pamahalaan. Samantala, muli namang iginiit ng Grupong Piston na madali umanong masira ang mga modernong unit ng jeep kaya't nahihirapan sila sa pagbabayad ng loan. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, magkano ba yung buwanang ibinabayad ng isang kooperatiba sa kada unit ng modern jeepney? Magandang tanghali, Aga. Nakadepende ito sa kada ruta kung magkano yung magiging bayad sa kada isang unit ng modern jeepney. Pero naglalaro ito sa nasa 25,000 hanggang 55,000 kada buwan. Sa loob ng 7 taon naman babayaran ng mga transport cooperative ang loan na ibinigay ng Land Bank at Development Bank of the Philippines para sa jeepney modernization. Pero dahil may mga hindi nakakabayad ay itinigil muna ng mga bangko ang pagpapautang. May pag-uusap na kami doon sa DOTR, nakakausapin nila yung mga bangko para bukasan nila uli yung pagpapautang sa Land Bank at DBP. Kasi doon sa DBP at saka sa Land Bank, bali 6% lang per annum eh. Pero pag sa private bank ang nagpapautang, 12% yun. Kaya mas mahal. Mabigat yung mabigat yung 12% yung private bank. Tapos 5 years lang. Mas malaki ang magiging hulong mo doon monthly. Kaya naman sinabi ng bagong talagang chairperson ng Office of Transportation Cooperatives na si Attorney Chopi Loguadis III na makikipag-usap siya sa mga bangko para muling mapagbigyan ang mga kooperatiba na makapag-loan ulit at mas habaan pa ang pagbabayad ng mga ito. Samantala, ayon naman kay Piston National President Modi Floranda na may mga modern jeepney umano na madaling masira kung saan isang dahilan ito kung na nahihirapan kumita at makabayad ang isang driver maging ng kooperatiba.
Ang nagiging malaking problema nila dyan ay yung ibang mga unit, halos 2 years lang, wala pang 3 years, sira na. Kaya nagpapasya ng nagpapasya ng hirap yung corporation at mga kooperatiba. Kaya sa ngayon, di ba yung panawagan nga ng mga nagkooperatiba, tulungan na sila ng gobyerno kasi hindi sila makaahon. Dagdag pa ni Floranda na pahirapan din makahanap ng pyesa para sa isang modernong jeepney na nasira. Isang malaking problema, ang Euro 4 engine kasi ay piece out yan sa mga bansa, sa China, sa Japan, sa US. Mga piece out na engine yan eh. Kaya mismo yung kanilang mga industrial, hindi gumagawa ng pyesa para sa Euro 4. Ngayon, ang isang malaking problema niyan, wala naman tayong Euro 4 engine dito sa Pilipinas para magkaroon ng mga pyesa. Kaya ang nangyayari, yung bati na rin sa mga kwento ng mga nagkooperatiba, yung mga nasirang sasakyan sa kanila, ay pinagkakahuyan natin lang nila ng pyesa para makatakbo pa yung ilang unit nila. Aga, bukod naman sa pakikipag-usap sa mga bangko, isa sa target din ng bagong OTC chairperson yung re-education sa mga kooperatiba para nga sa mas maayos na pagbabayad at management dito nga sa loan na kanilang inutang sa mga bangko. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Zamson. Upang matulungan ang micro, small, medium enterprises o MSMEs na makasabay sa makabagong teknolohiya, isinagawa sa Baguio City ang isang digital learning caravan. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng mga MSME sa paggamit ng artificial intelligence at cashless payment systems kaagapay ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng Smart City Program. Mula sa Baguio City, ang detalya hatid ni Grace Doctolero live. Grace, paano makatutulong ang ganito mga digital training sa mga maliit na negosyante dyan sa Baguio? Yes, Ella, malaking tulong ang mga ganitong pagsasanay dahil nagbibigay ito ng kaalaman at kakayahan sa mga MSME na makagamit ng makabagong teknolohiya mula sa artificial intelligence hanggang sa cashless systems upang mapalago ang kanilang negosyo sa digital na teknolohiya. Isa sa mga layunin ng Baguio City bilang Smart City ay ang mapaunlad ang digital na kakayahan ng mga negosyante. Kamakailan, isang pribadong sektor ang nagsagawa ng pagsasanay upang ituro ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya o digital tools na makakatulong sa mga MSME na lumago sa online at cashless platforms. Dinalhan ito ng daan-daang negosyante mula sa mga kainan, souvenir shops at home-based sellers. Ang Department of Information and Communication Technology o DICT ay nagbigay diin sa konseptong tinatawag na digital bayanihan, isang modernong paraan ng pagtutulungan upang palakasin ang digital readiness ng mga maliliit na negosyante. With the goal of creating and generating 8 million digital jobs and digitally enabled jobs for our fellow Filipinos. Gusto po natin lahat po ng ating Filipinos, our MSMEs, are equipped and empowered po to be able to hire more people, have more revenue po. Kabilang sa mga itinuro ang paggamit ng AI-powered assistant para sa paggawa ng promo strategy, social media content at data analysis para sa pagpaplano ng negosyo. Ipinakikilala rin ang bagong cashless payment system na nagbibigay daan sa mga micro at maliit na negosyo na tumanggap ng tap o scan to pay transactions na may kasamang income protection coverage para sa karagdagang seguridad. Yung objective po talaga nito is makatulong dun sa mga small, medium enterprises. And sakto po dito sa Baguio, meron po kayo ng Smart City Roadmap. So, kumbaga tugmang-tugma po ito dun sa gusto naming maging objective with Grab Asenso, which is to reach our drivers, our merchants, and consumers to provide them digital solutions.
Maraming negosyante ang nakikita ang benepisyo ng digital platforms para sa mga tulad ni na Rowena Ninalga ng Rob's Fried Chicken House. Malaking tulong ang online at cashless system sa pagpapalago ng kanilang negosyo. More on order po sa Grab yung mga customer namin ngayon. Online po yung order noon. So parang ang amin nun, baka hindi namin ma-provide ng maayos po yung mga order nila, ganun po. Kaya parang natakot kami po sa online. Ella, sa pamamagitan ng mga programang tumutuon sa digital upskilling, lalong napapalapit ang layunin ng Baguio City na maging ganap na smart city, isang lungsod na handang sumabay sa makabagong teknolohiya at digital na ekonomiya. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang umaga. Base sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang ash emission sa bunganga ng Canlaon dakong 6:54 AM hanggang 7:40 AM. Aabot sa 100 metrong haba. Paitaas ang usok mula sa crater ng bulkan na humapay sa timog kanlurang bahagi. Sa ngayon ay nananatiling nakataas ang Alert Level 2 sa Mount Canlaon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 5 na nagsasabi, ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makatatahan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.